Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Mas lumala pa ang hidwaan, ang awayan ng mga Duterte at ng mga Marcos, mga kababayan. No, isang araw nga, nagsalita itong si Mayor Basti Duterte sa isang rally dyan sa Dumaguete at talagang matindi ang banat nito sa ating pamahalaan ngayon. At kaya First Lady Lisa Marcos talagang binanata ni Basti Duterte, mga kababayan. At hindi naman nagpahuli din itong anak ni President Bongbong Marcos na si Congressman Sandro Marcos, mga kababayan, at bumilta din. May banat din kay Basti Duterte. Talagang wala nang katapusang bangayan. Sa tingin nyo, may pag-asa pa kaya na magkaroon ulit ito ng pagkakataon na magkaibigan ulit katulad ng noon? Matindi, mas lumala pa, mga kababayan, yung talagang hidwaan itong dalawang pamilya na ito. Napakatindi ng mga pinagsasabi na. Si Pangulong Duterte talagang banat ng banat din kay Pangulong Marcos. Ito namang si Pangulong Marcos ay bumibilta din. Talagang nagkakagulo na. Lalong-lalo nang nagkakagulo sa ating bansa, mga kababayan. Sino bang mas apektado? Di tayong mga mahihirap na umaasa, lalong-lalo na sa presyo ngayon ng bigas na sinasabi nga ni Senador Amy Marcos na hindi katanggap-tanggap na yung pagtaas. Masyadong mataas na itong presyo ng bigas, tapos inuuna pa nila yung awayan nila. Talaga ang gustong mangyari? Ano ba talaga ang gusto nilang mangyari sa ating bansa, mga kababayan? Yun na nga, wag na natin itong patagalin at bahala na rin kayong humusga. Bahala na rin kayo kung sino ang inyong kakampihan. Di na ako kakampi dyan sa mga yan. Talagang naguguluhan, pati ako naguguluhan na rin ako, mga kababayan. Yun na nga, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Ko di ay si Basti, anak ko ni Rode, katong former president Mayor Costabao nga. Nag-leave ko, ang tugo dire, Dumaguete, ako naman di rally dire. Kubantay ba? Muligo ang taog dagat, pag-abot na ko din ay rally, ni-apil na lang ko. Oh. Pero kanto na ko dire, kanto Dumaguete, mga 2006, na ko'y giapas nga babae. Oh. Human, gibasted ko. Pero mula agkoon niya, basig karong gabi magkauyab na gyud ko diri sa Dumaguete ba. Pagbigay po ko ninyo samtang di bitaw natay sitwasyon unya na lang te. Unya na lang. Nagsugod ni katong sa Davao manggod, naa sila gipadagan nga papirma. Gitawag nila gikan kini sa Congress ni. Gitawag nila nga People's Initiative kuno. So ilang ginabuhat para nis mga wa nakibaw ha. Ilang gibuhat papirmahon sila papel nga moingon nga uyon ka sa charter change. Human tagaan kanila kwarta. So form ni of vote buying. So naman ay Senate hearing nahitabo na nga nagay nangangkon pod nga nahitabo gyud ni dito sa Davao. Di mo tong sinugdanan No, ang nakapait manggod ug tan-awon ninyo wa pay duha ka tuig nga naglingkod ni sila kini magon charter change mao nilang pamaagi unta nga gusto nila kambyuhan ang gobyerno ang system para mutaas ilang termino. Kini si BBM kani nga template kana ilang ginabuhat karon mao gina kani adtong style pod nila nga iyang amahan nagdugay more or less 20 years nga naglingkod kay di gusto magpapuli, di gusto mo agig eleksyon.
kami mga taga Davao palagmi. Di man na ingon ana. Kung gusto ka, wa may kaso, magdugay ka, pero ang ingon sa balaod, kausara ka mahimong presidente aning kalibutan na di na ka makabalik. Tumanon talang to unta. Unya, kung gusto mo sa inyong partido, imuhang anak, imong pamilya ba diha, dili nimo maniobrahon kay nakatungtong kas gobyerno karon, pwede na nimo buhaton kung unsay gusto nimo kay hadlok tanan nimo. Pero sorry to say, kita karon nga niya aning gabi una nga ni adto dire, wa mi nahadlok ninyo. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi! 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 Kadiyot lang, pastorya ako. Ang, nanata dire. Di man guna ingunana ng kinabuhi ba? Gusto nila nga monopolyaw nilang politika, unsa ba na ilang mga paboran nila dihang mga tao. Mao nay makaguba og nasod. Yung istorya man na sa former president, form of cleansing mangyud ang elections. Kaya og naatay mga gipambutang diha ng mga opisalis nato, og di takauyon, naagitay regular nga panahon para mupili. Kaya og wa takauyon, di maayo prasto lugar pulihan nato. Pag wala na, pugsit ta diha. Di karon, ato namigkuan, nay uban mga lugar nga niingon nga bito unta po sa ilang lugar nga muadto ang TAPS kaning maisog, hakbang ng maisog para mo musulti. Kaya ato man ning katungod ano ilang gibuhat dito sa Tagum ni nahitabo. Kining Tagum mao ning Davao, pila ba ka pinuto magstorya ni? Para nis mga wa nahibaw manggod, kinanglan mahibaw mo. Kaning Davao, na ay Panabo, na ay Carmen, na ay Tagum. Mauna siya. Ang gobernador dito, si Governor Hubahib. Itong nahibawan nila, mato mi dito, gusto mi musulti lagi, sa nahitabuan ni tanan, karon ilang gisuspinde. Gipangitaan nila mali kuno, gi-recall lang nga sakyanan, kanang very petty lang kaayo gyud nabutang. Human gisuspend nila 60 days. Gobernador na, elected na mga tao. Unya kitungod lang, di sila kaoyon, nganing sugot ang gobernador dito, mag-rally kuno me, ilang gisuspend. Ipangitaan nila kuan. Grave abuse of discretion ang ginabuhat. Abuso kay tungod mo lagi nabutang sa posisyon noon, pero katungod manggod nato mo express gibate na to ngano bawal po di ay o garon ingon ani ni sila pagkahuman ana napay usa ka local official si Governor Amba diya sa Cagayan, Governor Mamba, ilang gitangtang sa posisyon. Kani, mas grabe ni. Gisuspindi nila to si Governor Hubahib, Governor Mamba karon, gitangtang nila sa posisyon, kay di mosugot na botngan og EDCA site ang ihang lugar. Gusto nila tukuran og base Amerikano o siguro ang gobernador di niya gusto kay magkandalit sigyod magira mabusdakan og bomba og ang iyahang lugar di sa mosugot gitangtang nila mao nang ni ako kay
Nagagwapa dres dumagitigot. Mana ni ako. Para musulti po ko ninyo nga. Di ta mo sugot og gobyerno nga ingon ani. Atong ginapangayo lang man, walay abusuhay. Di lang ka mga busar sa imuhang kuan. Aron tanan makaduwa og patas. Nga nasakto ba? Itanawon ninyo, tanawa ang Congress karon, daghang kay batanon. I think more than 50% of Congress mga batanon na karon. Unya mauning liderato nga ehemplo karon na diha maghangad. Kami, ako 36 anyos ko nga mayor ko. Ug maunang sundo nako, di ko mosugot. Kay di maayo para sa to ang tanan. Di paayo para sa nasod nato. O iyan na ilang style, power tripping, makuha nila lang gusto kay tungod naa sila skuan. Mag-unsa na lang man to mga tao nga nasa kinakaubos. O ang Pilipinas rabagyod, porting paita. Wa gyud tay mapadulngan ani. Ikabalo mo, tinuod lang, lisod man gyud kay ato sitwasyon. Di naman nato mapili, diri man ta na tao, Pilipino man gyud ta. Kayod lang gyud ta. Kayod, tinabangay o pagkahiusa. Pero wo ingon na imuhang ay sige lang god. May na lang kay nakastorya to dire. Pero kinanglan may baw abusado. Kung gusto gyud ninyo makakita kung unsay naong sa tong gobyerno karon. Nang makakita mo unsay naong gyud sa tong gobyerno karon. Tan-awa ninyo ang interview ni Lisa Marcos. Tanawa na ninyo. Nana sa interview, tanawa ninyo, mao nang dagway sa tong nasod karon. Pero, di tanawa lang ninyo. Kamo na bahala maguna-una. Di man ta gusto, mandaot og tao, ingon ta nga mali o tama yung gingon. Tanawa lang ninyo. Kay pasigwa mo nakakita, para aron makakita mo, unsay dagway gyud sa tong nasod karon. Ako maingon ana, kamoy niingon ana. Yan yung mga banat din ni Mayor Baste Duterte sa administrasyong ito, lalong-lalo na kay BBM nga at kay First Lady Lisa Marcos. Sinabi pa nga nito, Bisaya ito, hindi siguro naiintindihan ng ating ibang mga kababayan. Yung dulo lang i-translate ko lang sa Tagalog. Ayon kay Mayor Baste Duterte, kung gusto nyong makita kung ano ba ang mukha ng ating bansa ngayon, panoorin nyo lang daw yung interview ni First Lady Lisa Marcos. Makikita nyo sa pagmumukha ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang mukha ng Pilipinas ngayon. Tapos mga kababayan, ito na yung sagot din ni Sandro Marcos, itong si Congressman Sandro Marcos. Sa bagay mga kababayan, kahit sino ba naman siguro, kung yung ama mo, yung ina mo binabanatan, talagang sasagot ka rin. Kahit ako naman siguro kung binabanatan yung mga magulang ko, talagang sasagot din ako. Karapatan din ni Congressman Sandro Marcos na magsalita mga kababayan. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Pinagtanggol ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ina mula sa mga banat ng mga Duterte. Sinagot din niya ang batikos ni Davao City Mayor Baste Duterte na gusto raw monopolyohin ng mga Marcos ang politika sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nagsalita na rin si Presidential Son at House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos kaugnay ng mga patutsada ng pamilya Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Sanay na raw silang mag-ama sa siraan sa politika. Kagabi lang nang banatan ulit ni Davao City Mayor Baste Duterte ang Administrasyong Marcos sa isang prayer rally sa Dumaguete. Ayon kay Baste, gustong monopolyohin ng mga Marcos ang politika sa bansa. Sagot dyan ng nakababatang Marcos, regardless of what Mayor Baste says, I still have the utmost respect for him. I still consider him a friend.
If he wants to talk to me about it, he's more than welcome to anytime. He has my number. Ipinagtanggol din ng kongresista ang birada kagabi ng mga Duterte sa kanyang inang si First Lady Liza Araneta Marcos. My mother is not quite as used to it as we are, as the both of us. So, you know, her reaction from that interview, I think that you've all seen, is, I guess, one of a wife who is being protective of her husband. Kung si Presidential Sister Senator Amy Marcos naman ang tatanungin kaugnay sa umano'y planong pagpapatalsik ng mga Duterte sa kanyang kapatid na si Pangulong Marcos, na nababaduyan na ako sa mga chismis na ganyan. Naman tugtugin na, no? Nakakasuya na. Unless may tunay na katubayan, huwag tayo masyadong praning. Sa pinakahuling panayam naman kay dating Senador Antonio Trillanes, halatang inaapura raw ni Senator Bato de la Rosa ang paghahain ng resolusyon sa Senado sa pagdinig sa umano'y pagkakasangkot ni Pangulong Marcos sa illegal na droga noong 2012. Walang kakwenta-kwenta, sa totoo lang, ano? At talagang, kaya kalat-kalat yung hearing na yon. And the other senators agreed na it did not warrant an investigation by the Senate. Kaya whether he denies it or not, it is obviously a part of a destabilization plot. Ayon pa kay Trillanes, sa Hunyo o Hulyo raw posibleng ilabas ng International Criminal Court o ICC ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito pa yung isa si Trillanes, matagal na itong nagsasabi na lalabas yung warrant of arrest laban kay dating Pangulong dating Pangulong Duterte, ano? Pero hanggang sa ngayon wala pa rin. Maingay lang itong sino pa bang, bakit pa ba ini-interview ito? Noon pa ito talagang maingay ito, dapat hindi na ito pinapansin, ano? Yun ang mga kababayan, ano, yun yung sagot din ni Sandro Marcos kay Basti Duterte. Talagang na ito, Duterte versus Marcos na, talagang tumitindi. Mas lumalala pa yung bangayan nitong dalawang pamilya na ito na talagang inaasahan pa naman natin kasi sila nga yung mga matataas na leader, mga pinuno dito sa ating bansa. Sino ba yung magiging presidente na walang magiging kaaway? Mayroon magkakaroon kaya tayo ng ganong presidente, ano? Ang problema sa atin kung sino yung nakakaupo, sisirain. Tapos pag may pumalit na naman, sisirain ulit. Hindi talaga, wala talaga tayong asinso. Walang asinso yung Pilipinas dahil puro nga siraan ang nangyayari. Puro politika ang awayan, walang pakialam sa taong bayan, hindi man lang ang unahin sana nila itong problema sa mga bilihin na talagang masyado ng mataas. Hindi yung talagang yung bangayan nila, iwan ko ba kung ano ba talaga ang gusto nilang mangyari dito sa ating bansa. Yun ang hanggang dito lang muna hot once again, this is Ronde TV mo. Hindi tayo makapag-shoutout kasi nasa labas tayo. At hanggang dito lang muna, ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.